mula sa GMA Network Center. Ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa pag-red tag umano, kahit sa mga hindi naman daw napatunayang komunista, inirekomenda ng UN Special Rapporteur ang pagbuwag sa NTF-ELCAC. Pumalag din dyan ang National Security Council. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang 10 araw na pakikipag-usap hindi lang sa mga opisyal ng gobyerno kundi sa iba't ibang grupo, may malinaw daw na lumabas sa investigasyon ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Ginagamit daw ang red tagging para patahimikin ang lehitimong pagkwestiyon at pagkontra sa gobyerno. Ang ilan kasing nire-red tag o inaakusahang komunista, hindi naman miyembro ng Communist Party of the Philippines o New People's Army, kundi mga lehitimong aktivista, mga guro, estudyante, human rights defenders, indigenous people leader at media. The vilification has often been followed by threats, unlawful surveillance, attacks, or even unlawful killing. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal activism. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked, puts them in a vulnerable position. Ang itinuro raw ng ilang nakausap ni Khan ay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na kailangan daw buwagin. Inirekomenda rin niya ang pag-issue ng isang executive order na may mga malinaw na hakbang laban sa red tagging at pagdisiplina sa gagawa nito. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform or platforms with participation of women peacemakers and communities. Pero pumapalag ang National Security Council. The National Task Force ELCAC has been the game changer in our government's fight against communist terrorism. Because now that we're winning, what signal does it send to the public and to the international community? Inirekomenda rin ni Khan ang pagbasura sa anti-terrorism law lalo't may provision ito para sa warrantless search and arrest na lumalabag sa karapatang pantao. Dapat din daw amyendahan ang Cybercrime Prevention Act dahil nagagamit ang cyber libel para gipitin ang media. Nababahala si Khan sa kaligtasan ng mga human rights defenders at media sa Pilipinas na isa sa pinakadelikado para sa mga mamamahayag. Hindi raw sapat ang ginagawa ng Interagency Council on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations to life, liberty, and security of persons. A modern democracy does not need to criminalize expression. Sabi naman ng palasyo, bukas ito sa mga reforma bagamat mahirap daw maintindihan ang kabuang sitwasyon sa loob lang ng 10 araw. Kaya may mga pinaplano pa raw na dagdag na pulong ang gobyerno at si Khan na umaasa namang may mga maumpisahan ng reforma bago niya ipresenta ang kanyang report sa June 2025. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa 4 na milyong mahihirap na senior sa Metro Manila, mahigit 200 ang buena manong nakatanggap ng pensyong dinoble ang halaga. Tiniyak ng DSWD na kayang bigyan ng iba pa ng pensyong nasa 6,000 piso para sa kalahating taon o 1,000 piso kada buwan. At nakatutok si Mariz Umali. 250 benepisyaryo ang unang nabiyayaan sa pagsisimula ng implementasyon ng RA 11916 o ang batas na nagpapataas ng social pension ng mahihirap na senior citizen. Ang good news, hindi lang siya katiting na dagdag dahil 100% ang dagdag sa kanilang social pension. Mula sa dating 3,000 pesos, magiging 6,000 pesos na kada semestre ang makukuha ng aabot sa 4 na milyong indigent senior citizens sa NCR. Ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal ng walang sawang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Magtagal na namin hihintay ito. Tuwa kami dahil lalo na sa akin, maraming gamot na binibili. Ayon sa DSWD, ang dating 25 billion pesos na pondo ay naging 49.8 billion pesos na, kaya kakayanin na raw maibigay ang karagdagang pensyon. Sa mga nais mag-apply para mapasama sa Social Pension Beneficiary Program, ipaalam lamang sa inyong local social welfare office. Pero kailangan mapatunayan po ninyong kayo ay mahirap, walang natatanggap na pensyon, walang ibang pinagkakakitaan at wala ring natatanggap na sustento mula sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, mayroon pa raw 400,000 nasa waiting list na ginagawan pa ng paraan ng DSWD.
as much as we want to include more beneficiaries, syempre kung alon lang po yung funded ng General Appropriations Act, doon lamang po tayo makakapagbase ng ating payout. Naroon sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. Bago siya umalis, sinubukan ko siyang tanungin tungkol sa mga patutsyada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kasi kay Duterte, ang First Lady raw ang isa sa utak ng umano'y balak na pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary. Baka pwede lang kayo kunan na reaction. Reaction lang po ma'am dun sa sinabi po ni PRRD. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Alinsunod sa dati ng utos ng DILG, huhulihin na ang mga e-bike, tricycle at pedicab na nasa National Road ng isang bayan sa Rizal. Kung saan mismo at kailan, alamin natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa San Mateo, Rizal, uso ang mga e-bike na sumasabay paminsan sa mga pampublikong sasakyan. Si Marie, 6 na taon nang may e-bike na panghatid sundo sa mga anak. Mas madaling gamitin, tsaka mas maraming laman kaysa compare sa motor, mas safe hindi nainitan yung mga motor. Walang problema basta hindi aabot sa National Road kung saan bawal ang mga e-bike pati mga tricycle at pedicab ayon sa munisipyo ng San Mateo. Alang-alang daw ito sa kaligtasan ng mga sumasakay. Nakakabagal din daw ito ng trapiko sa National Road nila na tagusan pa naman ng mga papunta o galing Quezon City at Marikina. Yung rush hour ang kinaanuhan natin. Yung doon tayo magfo-focus talaga. Mas maraming umaangal na yung mga pauwi. Kasi mabagal ang traffic. Pero hindi lamang yan dapat dito sa San Mateo kundi sa lahat ng National Road. Palaala ng DILG, dapat ipatupad ang nasa DILG memo noong Disyembre na bawal nga ang mga tricycle, pedicab at e-bike sa anumang National Road. Dito ibinatay ng San Mateo ang kanilang utos. Sa datos ng DILG, halos 3,000 ang mga naaksidenteng bike, e-bikes at pedicab. Simula February 5 sa Lunes, manghuhuli na ang lokal na pamahalaan ng San Mateo ng mga sasakyan na ipinagbabawal sa kanilang National Road katulad nitong General Luna. Bawal ang mga tricycle, pedicab at mga e-bikes. 2,500 pesos ang multa sa mga mahuhuling e-bike. Pareho rin ang sa tricycle sa unang 2 paglabag, pero babawiin na ang prangkisa sa pangatlo. Okay lamang naman daw kay Marie dahil tumatawid lamang at hindi siya bumabagtas sa National Road. Para sa safety rin namin at saka minsan kasi may time din na mabagal kasi siya. So may mga mabibilis na sasakyan din. Pero masama ang loob ng ilan tulad ng 88-year-old na si Mang Eric na nakadepende sa kanyang e-bike ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ano naman ang gagawin ng mga senior? Nag-iisa ako sa bahay ko. O paano sinong uutusan ko para bumili ng mga kailangan ko, pagkain ko? Dayong maapektuhan. Nagtataka rin ang mga tricycle driver dahil base umano sa kanilang prangkisa kasama sa pwedeng daanan ng National Road. Yung ang kinasasama namin ng loob eh. Sa prangkisa namin merong General Luna, so kasama yung highway. Nasa highway yan. Hindi namin maihahatid. Kawawa yung estudyanteng bata. I have to verify that. I don't think kasi it's allowed. Tungkol naman sa mga senior, kung hindi naman rush hour, we can be lenient on that. Lalo na if it involves PWDs, senior citizen, and then it's an emergency case or semi-emergency as I could say. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Nauwi sa pagtatalo ang paghatak sana ng mga tauhan ng MMDA sa sasakyang iligal na nakaparada sa bahagi ng Quezon City. Apela ng driver, kagagaling lang nila ng anak sa simbahan. At nakatutok si June Veneracion, exclusive. May karamdaman ako na heart attack na ako, kaya huwag kang ganyan, ba't ka na rito? Tigit-tigitan na niya. Galit na galit ang isang nagpakilalang retired prosecutor sa mga tauhan ng MMDA. Bala kasing ito ang sasakyang kanyang ipinarada sa Regalado Avenue sa Quezon City nang magsimba sila ng kanyang pamilya. Illegal daw ito, sabi ng MMDA. Sige, tikitan nyo na lang, babayaran ko doon. Talagay nyo sa akin. Tatay nyo ba ba yan? Oo. Halika boss, halika, usap tayo, maayos. High blood yan, kaya wag ka na may sakit makapagtalo. ako. Wag ka na makapagtalo, please lang. Sa huli, humupa rin ng tensyon at tinikita na lang siya imbis na ito ang sasakyan. Pero okay na po kayo? Okay naman kami. Kaya inom ko lang ng gamot ko, hindi pa umiepekto. Tama yung ginagawa nila.
Ngayon ko lang nalaman na bawal. Bukod sa Regalado Avenue, sinuyo din ng road clearing team ng MMDA ang Republic, Dahlia at Don Antonio Avenues. Mostly private talaga yung mga nakambalang dyan, na kung saan na nagpaparada. Hinatak hindi lang mga kotse at motorsiklo, kundi pati iba pang nakahambalang sa kalsada, maliban sa isang asong nakatali sa bangketa. Wala gusto lumapit 15 sasakyan ang natow at halos 50 naman ang natikitan. We cannot sacrifice yung mobility ng ating mga kababayan. So, kailangan po talaga natin linisin yan. Pero pag alis ng mga taga-MMDA, balik ang problema. Mas mahaba pa nga ang nakita naming pila ng mga iligal na nakaparadang sasakyan sa Regalado Avenue ng aming balikan. Ipinaalam namin ito sa nakakasakop na barangay. After ng MMDA po ay magka-clamping na po kami. Then papupuntahin po namin sa barangay upang papipirmahan namin na hindi na po sila uulit. Kung tutuusin, hindi lang talaga mga iligal na nakaparadang sasakyan at iba pang sagabal sa kalsada ang problema dito sa Republic Avenue. Tingnan nyo naman ito. Poste na iniwan na lang pagkatapos ng road widening project na ayon sa mga residente ay nagiging sanhi rin ng pagbagal ng taloy ng trapiko, lalo na kapag rush hour. Tuwing may koleksyon nga ng basura, tumutukod na agad ang traffic dahil masikip ang kalsada. Dapat, sir, tanggalin talaga para maayos ang daloy ng trapiko. We also do a report para maisubmit natin yan sa concerning agency para agad-agad na ma-action na nila. It's pointless na nag-road widening tayo pero iiwan natin yung poste sa gitna, so it defies the purpose. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tila kinontra ng leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang panukalang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Malaki na raw ang iniusad ng kasunduan para sa kanilang mga Bangsamoro. Tingin naman ng isang Muslim rights group. Bangayan lang sa politika ang panukala. Nakatutok si Chino Gaston. Para ipaglaban ang anilay kapakanan ng mga Bangsamoro o mga Muslim sa Mindanao, nakipaglaban sa gobyerno ang Moro National Liberation Front mula 1969 hanggang 1996 at ang Moro Islamic Liberation Front mula 1977. 2012 nang i-anunsyo ang isang peace agreement sa MILF na nilagdaan naman noong 2014 at nauwi sa tuluyang pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM. Ilang dekada yang ipinaglaban. Kaya sa gitna ng pagsulong muli ng pagbubukod ng Mindanao ng ilang politiko, naglabas ng pahayag si BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim o mas kilalang sa pangalang Al-Hajj Murad na isa sa mga dating leader ng MILF. Hinihikayat niya ang sambayanan na protektahan ang peace process sa MILF at suportahan ang kasalukuyang administrasyon para sa kapayapaan. Bagamat marami pa raw dapat gawin, malaki na raw ang inusad sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tungo sa kapakanan ng mga Bangsamoro. Sabi rin ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, dapat talikuran ang mga panawagang magde-destabilize sa bansa tulad ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas na kontra raw sa itinakda at diwa ng konstitusyon. Kontra rin daw ito sa prinsipyo ng bansang nakikinabang sa bunga ng peace process na tumuldok sa dekada ng armadong pakikibaka sa Mindanao. Sabi rin ng mga grupong nagsusulong ng mga karapatan ng mga Muslim sa Mindanao, bangayan lang sa politika ang nangyayari. Karamihan ng mga gustong isisid ang Mindanao, galing naman dati sa Luzon at Visayas. Hindi naman sila indigenous sa Muslim Mindanao. And if you're in Mindanao, and if you're talking about will the Muslims follow secession, medyo pagod na ho ang mga kasama namin sa giyera. I mean, think about it. We've been fighting for how many decades? Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sakto sa malamig na panahon ang dagdag rason para umakyat sa Baguio City. Simula na kasi ng Panagbanga Festival na inaasahang darayuhin ng mahigit 50,000 turista. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Emil, handang-handa ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa gaganapin na grand opening parade ng Panagbanga Festival 2024.
gaya ng mga nagagandahang bulaklak sa City of Pines na mukadkad na ang month-long celebration ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City. Ang tema, Celebrating Traditions, Embracing Innovations. Sa unang araw ng selebrasyon, may market encounter, tampukang masasarap na pagkain at produktong tatak Cordillera. Sa Melvin Jones Football Ground naman, agaw pansin ang nagagandahang landscapes na sumasalamin sa galing ng mga Cordilleran sa landscaping. Dahil yung mga flowers nila nagbubloom, pinaghahandaan talaga. Yung mga ganong mga landscaping nila, parang nag-e-effort talaga yung mga taga Baguio. At bukas, sa grand opening parade ng Panagbanga, mahigit 50,000 hanggang 60,000 turista ang inaasahang makikisaya. Maganda rin po kasing manood ng mga ganyang na activity nila. Safe ka dito. May marami pong mga pulis talaga na nakakalat. Kabilang sa mga mapapanood ang street dance performances. This year we have 6 elementary schools that are competing, no? Kasama din doon sa magpaparade, although hindi pa sila i-judge, are the entries doon sa ating cultural dance competition. Sarado syempre ang mga kalsadang daraanan ng parada, bagamat may mga inilaang emergency lanes. Mahigit 1,000 pulis ang idideploy. The BCPO is assuring a peaceful and enjoyable to everyone. Kasabay ng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024 ang panawagan ng otoridad sa mga turista na mag-ingat sa hotel online bookings para makaiwas sa online scammer. Bagamat mataas na ang hotel occupancy rate, may mga available pang hotel at transient accommodations. Emil, nakaschedule sa huling linggo ng Pebrero yung highlights ng Panagbanga Festival. Sa February 24, ang Grand Street Dance Parade, habang sa February 25 naman ang Grand Float Parade. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, halos mag-iisang linggo nang umiiral ang low pressure area na ating minomonitor. Maging alerto pa rin dahil posibleng magtuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong weekend. Huling namataan ang LPA sa layong 305 kilometers south of Zamboanga City. Sabi po ng Pag-asa, pakanluran na ang kilos nito ngayon, kaya lumiliit na ulit ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible rin itong mag-dissipate o tuluyan ng mawala sa mga susunod na araw. Pero bukas, araw ng Sabado, ramdam pa rin ang epekto ng trough ng LPA sa Mindanao. Patuloy namang umiihip sa Luzon ang hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa Caraga at Davao Region, lalo na po sa hapon. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslide dahil sa matinding buhos ng ulan. Pagsapit naman ng linggo, may pag-ulan na rin sa Northern Mindanao, Barm, Soxargen at Zamboanga Peninsula. Sa Visayas naman, may tsansa ng ulan sa Samar at Leyte provinces, Cebu at Bohol. Posibleng ulanin na rin ang ilang bahagi ng Panay Island pagdating ng linggo. Maaliwalas naman ang panahon sa Luzon, maliban lang sa Aurora, Quezon, Cagayan at Isabela bukas. Mababawasan yan sa linggo pero ingat pa rin sa mga taga Quezon at Palawan dahil sa tsansa ng ulan. Sa mga dadayo naman sa Baguio City para makisaya sa Panagbanga Festival, narito ang 3-day weather forecast. Ayon sa Pag-asa, magiging bahagyang maulap at kung uulan man ay panaka-naka lamang. Ang temperatura mula 14 hanggang 25 degrees Celsius. Maaring magandang panahon naman ang maranasan sa Metro Manila pero magdala pa rin ng payong kung may outdoor activity ngayong weekend. Kinilala ng Japanese Embassy ang contribution ng GMA Network sa pag-promote ng Japanese pop culture at pagpapalalim ng Philippines at Japan relations. At may good news din para sa mga kapuso natin sa Land of the Rising Sun na nakamiss sa Voltes 5 Legacy. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasunod ng success ng pinakamalaking live-action adaptation ng GMA na Voltes 5 Legacy. At Voltes 5 Legacy, the cinematic experience sa big screen, Certificate of Commendation. Binigyan ng Certificate of Commendation ng GMA Network Incorporated sa opening ceremony ng Japanese Film Festival 2024.
ang pagkilala mula mismo kay Ambassador of Japan to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, na iniabot naman ni Kenichi Matsuda, Deputy Chief of Mission ng Japanese Embassy. Para ito sa kontribusyon ng Kapuso Network sa pag-promote ng Japanese pop culture sa Pilipinas at pagpapalalim ng mutual understanding and friendship ng Japan at Pilipinas. Present sa awarding si GMA Network Entertainment Group Vice President for Drama, Cheryl Chingsi, at iba pang GMA executives. Voltes 5 Legacy stars Radson Flores at Matt Lozano at si Direk Mark Reyes. This award serves as a powerful reminder of the enduring bond between our nations and the impact of cultural exchange through the language of art and storytelling. We commit to continue our dedication to storytelling that resonates across borders. Ipalalabas ang Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience sa Japanese Film Festival dito sa Pilipinas. Ito ang first and only Filipino-made film na nakapasok dito. Iba yung pagtanggap sa akin kanina ng mga Japanese people na nandito. Nakaka-proud na naging parte ako ng isang icon sa Japan at sa Pilipinas. Not only brings the culture of the Filipinos and it strengthens the already strong ties with Japan and it makes us very honored to play it. Binigyan din ng Certificate of Commendation si Larry Chan, ang chairman and CEO ng Telesuccess Productions Incorporated, ang licensee ng Toei Company. At nagdala ng Voltes 5 anime sa Pilipinas na unang ipinalabas sa GMA noong 1978. At ayon kay Direk Mark, soon ay hindi na lang mga Pinoy ang makakapanood ng Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience dahil ipalalabas na rin daw ito sa Japan. It just goes to prove that, until now, we are being appreciated by beyond the Filipinos. We are appreciated particularly by the Japanese, no? And they're very excited to see the cinematic version, the cinematic experience to be aired in Japan in Japanese. So that is being worked on. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Panibagong resupply mission at naikasa at wala umanong balakid mula China. Batay po yan sa isang post na binurana ng AFP spokesperson. Kung sakali, ikalawang misyon na ito na hindi gaanong naisapubliko, nakasunod din ang pulong sa Shanghai ng mga kinatawan ng Pilipinas at China. Nakatutok si JP Soriano. Tensyonado ang mga dating rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. We warn you, stop illegal actions at once. Pero wala nang ganyang naitala o na-monitor na tensyon nitong mga nakaraang araw. Kahit pa nakapagsagawa rin pala ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon sa post na ito ng AFP spokesperson. Tinawag pa niyang tagumpay ang misyon, bagamat di na makita ang post ngayong hapon. Binanggit din ang misyong yan sa mga post si dating US Air Force official at ex-defense attaché Ray Powell, kung saan nilarawan niyang walang resistance umano ang China sa operasyon ngayon. Kung totoo ang binurang tweet, ikalawang RORE mission na ito na walang kasamang media na parehong nangyari matapos ang bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China sa Shanghai noong nakaraang buwan. Pero kung may kinalaman ba ang pulong sa development na ito ng RORE missions, sabi ng National Security Council. No, we did not change our approach. The reason why there was no media embedding is because there was significant escalation in the last RORE. So just to ensure the safety of civilians, particularly the media, hindi muna tayo nag-media embedding nito. But our measured transparency policy remains. Sagot ng konseho sa kung totoo ba ang mga ulat na hindi na rin ganun katindi ang pangaharas ng China kasunod ng pulong sa Shanghai. I cannot speculate on these matters. No, best if you ask the Chinese embassy or the Foreign Ministry of China. Pero itinanggi ng gobyerno na humingi ito ng permiso sa China para sa mga RORE kasunod ng naunang pahayag ng China na nagbigay sila ng temporary special arrangements para mag-airdrop ng supplies para sa mga sundalo sa West Philippine Sea. We will do everything in our operational mix to ensure that our troops are supplied there. Hindi sila magugutom. They cannot pressure us to stop. Ang tiyak daw sa ngayon,
Lalakas pa ang ating puwersa sa pagdating ng BrahMos cruise missiles at ngayong may go signal na ng Pangulo para bumili ng submarines para sa Philippine Navy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hawak na ng pulisya ang video ng mismong pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Makikita muna sa kuha ng CCTV ang isang batang tumatakbo. Kasunod na nito ang pagsabog. Tuloy ang investigasyon sa insidente na ayon sa pinakahuling datos ng Cabuyao City Hall ay ikinasawi ng 4 na tao. 5 naman ang sugatan. Yan din ang pinakahuling datos na ibinigay ng Cabuyao City Police sa ngayon. Kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong Biyernes, lalo sa mga lugar na dadaanan ng ibabiyaheng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, bahagyang lumuwag na yung daloy ng trapiko dito sa northbound lane ng EDSA. Kumpara kaninang hapon kung saan nagdugtong na yung matinding traffic mula sa may Pasay Road hanggang Ortigas at hanggang dito sa may EDSA Gubao. Kayunpaman, ay posible nga magtuloy-tuloy pa rin yung mabagal na daloy ng trapiko sa ilang lugar dahil nga sa ibibiyaheng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Sa abiso ng Department of Transportation, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko simula alas 10 ngayong gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Ibibiyahe daw kasi ang dambuhalang tunnel boring machine o TBM sa D. Julia Vargas Avenue mula sa port area sa Maynila. Panghukay ito sa tunnel na magdudugtong sa estasyon ng subway sa Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue. Kabilang sa mga maapektuhan ng 5th Avenue sa Maynila, Araneta Avenue, Ortigas Avenue at C5 Road at Doña Julia Vargas Avenue. Ngayon pa lang, maghanap na raw ng alternatibong ruta para di maabala. Most of the motorists naman at that time, kahit pa paano, medyo bawas yung mga sasakyan na dumadaan. But still, we encourage the motorists na try to take the alternative routes. Ganito rin ang mangyayari sa kaparehong oras sa pagitan ng Linggo ng gabi at Lunes ng madaling araw sa kapareho ring ruta. Inaabisuhan na ang mga motorista na iwasan ang mga dadaan ng kalsada ng tunnel boring machine para hindi umabot sa rush hour ng umaga. Sa gitna ng matinding traffic, muli nag-operate ang MMDA sa EDSA busway sa Cubao laban sa mga lumalabag sa pagdaan sa busway. Lalong-lalo na yung mga motor. Papasok kayo or mag-overtake po kayo dyan sa Cubao Tunnel. Napakadelikado. This is not only the issue of traffic violation. This is also the issue of safety. Para naman sa mga dadaan dito sa may southbound line ng EDSA papuntang Makati, baka abutan nyo yung matinding traffic mula Guadalupe hanggang Pasay Road dahil sa isang aksidente bago mag-alas 7 kaninang gabi na kinasasangkutan ng isang bus at isang closed van. Kaya maghanap na kayo ng alternatibong ruta. Yan pa rin ang latest mula dito sa Cubao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Buwan naman ang offering ngayong Feb-ibig sa magpakailanman ang inspiring na kwento ng dalawang magkaibigang campus journalist na humarap sa maraming pagsubok. Pagbibidahan ni Christopher Martin at Dave Borneo ang episode na What Matters Most this weekend. Successful naman ang concert ni The Clash alumnus Anthony Rosaldo na Switch noong January 31. Napawaw ang audience sa rendition ni Anthony ng Taylor Swift songs, 80s hits at iba pang musical numbers. Nakasama niya rin on stage sina Rita Daniela at Khalil Ramos. Na-fall na naman ang lahat sa newest single ng Twice na I Got You. Mensahe ng kanta, nandyan lagi ang Twice at ang kanilang fans na once para sa isa't isa. Touchdown Manila na rin ang grupong Enhypen para sa kanilang Fate concert sa New Clark City. Kung malungkot ang Valentine's mo ngayong year, sagot ka na ni Thea Ashley sa bago niyang kanta na Never. Ini-release na ngayong araw ang powerful R&B track ni Thea na ang message, huwag nang bumalik sa ex-lover. Libo-libong ektarya na ng taniman sa bansa ang apektado ng tumitinding El Nino.
Pero hindi pa raw tapos ang kalbaryo ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkabitak-bitak na ang taniman ng palay na ito sa Zamboanga City. Tuyo na rin ang mga irrigation canal. Sa Negros Occidental, apektado ang mahigit 2,000 ektaryang taniman at libong magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Sa Nueva Ecija, hekta-hektaryang taniman ang natutuyo na rin. Ayon sa National Irrigation Administration, patuloy ang pagbaba ng level ng Pantabangan Dam. Kaya sa mahigit 147,000 hectares na pinapatubigan nila sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac, 13,000 hectares ang walang patubig. Sa report ng Office of Civil Defense, 8 probinsya na ang nakakaranas ng tagtuyot. Ibig sabihin, mas kaunti sa karaniwan ang dami ng ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan sa mga naturang lugar. Posible pa raw na madagdagan ang mga lugar na yan. Ngayong March and April, maaring mas dumami pa yung mga lugar na makakaranas ng mas konti doon sa normal. Maaring may reduction about more than 60% or more na doon sa normal nilang naranasan na ulan. Asahan daw ang mas bababa pang level ng tubig sa mga dam reservoir, tulad ng Angat Dam na bumaba pa ang antas ng tubig kanina. Ang Department of Environment and Natural Resources, Water Security ang isa sa mga pinatututukan. Tumutulong na rin daw ang DOLE at DSWD para sa Tupad at Cash for Work program para sa mga magsasakang maaapektuhan ng El Nino. Malakas na El Nino na raw ang nararanasan natin ngayon ayon sa Pag-asa at asahan ang matindi pang epekto nito sa mga susunod na buwan. Kaya payo ng mga otoridad magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May mga hinikayat umanong mamemeke ng pirma sa signature campaign para sa People's Initiative sa Davao City. Kabilang yan sa binanggit sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa lungsod. Ayon sa humarap sa pagdinig na isa umano sa nautusang mangalap ng pirma, inutusan din daw siyang mameke ng pirma pero hindi raw niya ito ginawa. May mga residente ring umaming hindi lang isang beses silang pumirma. Sabi pa ng ilan, nahikayat umano silang pumirma dahil sa pangakong ayuda sa pamamagitan ng cash assistance hanggang 10,000 piso, AICS, tupad, scholarships o kaya food packs. Hindi raw ipinaliwanag sa kanila kung ano ang pinapirma. Ayon sa ilang punong barangay, nang malamang People's Initiative pala ang pinapirmahan sa kanila, may mga residente na raw nagpapatulong para mabawi ang kanilang pirma. Pero ayon sa COMELEC Region 11, kailangan pa raw magsumite ng affidavit ng sinumang nais na bumawi sa kanilang pirma. Bagay na pinupuna ni Committee Chairman Senadora Amy Marcos. Samantala, hinikayat ng ilang mababatas ang Senado na itigil na ang pagsisiyasat sa umano'y pag-aalok ng pera kapalit ng pirma para isulong ang charter change. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sinuspindi na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma. Kaya ano pa raw ang iimbestigahan? Sayang lang daw ang kaba ng bayan. Magtulungan na lamang daw para ipasa ang Resolution of Both Houses o RBH No. 6. Pareho din ang posisyon ng Senior Deputy Speaker at ng House Deputy Speaker. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng liderato ng Senado. Hindi lang physical kundi pati mental at emotional preparation ang pinaghahandaan ng lead stars ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko. Sa gitna ng patinding eksena, may time pa rin naman ang mga bida para paghandaan ang Valentine's Day. Ang kanilang plans with their loved ones, ichichika ni Aubrey Carampel. Sa mga tumitinding eksena sa GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko, tuluyan ng magiging miyembro ng rebeldeng grupo na Kalasag, si Christy, played by Jasmine Curtis Smith. Yan ay para mapaniwala ang leader ng grupo na si Leon na ginagampanan ni Joem Bascon. At some point, may tiis at may bow down ka dun sa nag-abduct sa'yo because of survival mode. So, I try to think of that kapag ako yung nandun na sa eksena. Yun yung makikita nyo eh. Paano siya magkukup sa loob ng kuta. Pero ang asawa ng kanyang karakter na si Jordan na ginagampanan ni Raver Cruz, tuluyan nang nahulog sa karakter naman ni Lizelle Lopez na si Shira. Sa totoong buhay, kung sino naman lagi mong kasama, doon ka talaga mapapamahal, di ba? So, dalawa, asawa.
Kahit na marami ang naiinis sa kanyang karakter, enjoy raw sa pagiging kontrabida si Lizelle. Kailangan talaga ibahin mo yung perspective mo eh. Of course, pag ikaw yung nakakapanood, pero kung ako po na gumaganap bilang Shaira, hindi ko pwedeng isipin na mali yung ginagawa ko. So I have to find something good in it. Kung sa Voltes 5 Legacy, ang karakter ni Lizelle na si walang Zandra kakayahan ang ng mga nagkahabol kay Prince Zardos Martin del Rosario, ngayon naman, Si Jeff ay, yun nga, sa simula pa lang, love niya na si Shaira. Isipin mo yung kung gaano kasakit na parang pinapaubaya mo sa kapatid mo yung taong mahal mo. speaking of pagmamahal, tinanong na rin namin ang cast ng kanilang Valentine plans. Si Raver at girlfriend na si Julian San Jose kasama raw ang family sa Valentine celebration. Family trip na. And now, naghahanap kami ng place na pwedeng mapuntahan. Like last year. Every V-Day, kilig pa rin daw si Jasmine sa boyfriend of 8 years na si Jeff Ortega. Pagdating sa special days, ang pinaka-plano na lang namin is no work, no other plans, Yeah. stay at home, order food in, and just enjoy each other's company. Si Lizelle naman kasama raw ang kanyang lola na birthday sa Valentine's Day. At dahil single daw sila ni Martin, Actually, wala rin ako dito. At ayun na, ikaw na. Pinasa na yung Wala question. akong kadate. Single. Kaya nga sa Valentine's Game. date. Sa date. okay lang. Sasama natin. Pwede. Sweet nga yun eh. Family man. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Friday night. Ako po si Yara Liano. Happy weekend, mga kapusa! Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.